Patuloy po nating itaas. Taas pa natin ang ating mga kamay. And let us acknowledge, welcome the mighty presence of the Holy God. Oh, we bless your name. Oh, dakila ka, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Hayaan mo, Diyos, sa mga oras na ito, na ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang yumuko, manguna sa bawat puso na nauuhaw sa iyong presensya. Oh, we give you praise, God. Oh, we bless your name. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Oh, dakila ka, Panginoon. Oh, karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin. Hayaan mo ang mga labi na yan ay magpuri sa ating Diyos. Oh, we acknowledge your mighty presence. Pour out your Spirit in this place, Father God. Oh, we bless your name. Oh, we glorify your name, Father God. Oh, dakila ka, purihin. Purihin ka, Panginoon. Oh, we worship you. Bless your name. Welcome you, Holy Spirit. Manangin ka. Spiritong banal, manahan ka. Spiritong banal, tinatawagan ka. Spiritong banal, pakinggan mo ako. Spiritong banal, kailangan minsan pa sa nagkaisang piling. Gawin po natin yung panalangin. Spiritong banal, manahan ka. Spiritong banal, tinatawagan ka. Spiritong banal, pakinggan mo ako. Spiritong banal, kailangan umilis ka, Diyos. Umilis ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Spiritong banal, tingin ang samog mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Umilis ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Spiritong banal, tingin ang samog mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Praise the Lord! Sumigaw! Woo! Ang hina, sumigaw! Woo! Sa galak! Yes! Amen! Sabi nga, every morning is a blessing! Amen! Pagising pa lang natin sa umaga, isang malaki ng pagpapala sapagkat may binigay na misyon ng Diyos sa iyo. Amen. At ito'y ating gagamitin. Na patuloy nating papurihan, sambahin ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat po ay inanya namin sumayaw, humindak, at magpuri sa ating Diyos sa buhay. Pagkagising sa umaga, ang Diyos ang ating inuuna. Amen? Amen. Praise the Lord! Woohoo! Come church!
first time sila, nagsabay-sabay. Kailangan lang pala yung mga malumanay para sabay-sabay. Amen. Masarap balikan ng mga luma, di ba? Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Patuloy po nating itaas, papurihan, sambahin ng ating Diyos sa buhay. Sabi nga sa 1 Chronicles 29 verse 12, sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. And hayaan mo na sa mga oras na ito, patuloy mong ilagak lahat ng iyong mga problema, lahat ng ating mga kabilasahan, lahat ng ating mga suliranin, lahat ng ating mga gastusin, lahat ng gusto mong hingin kayo sa Panginoon. I-lift up mo lang yan sa ating Diyos. At ang ating Diyos ay mahabagin. Siya ang ating great provider. Siya ang ating El Shaddai, ang Diyos na higit sa lahat. Siksik, liglig at tagu-umapaw ang biyaya na patuloy na pinagkakaaloob sa bawat isa sa atin. Patuloy lang tayong maging tapat at patuloy lang nating kauhawan ang presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Sa puso ko
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na magagawa niya ang lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na walang mahirap sa iyo, Ama. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa mo sa aming buhay. Panginoong Hesukristo, Ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw makapagkakaloob sa amin ng lahat na makakabuti sa amin at makapagturo sa amin ng lahat ng ikakabuti po namin. Kaya dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy kang mangusap sa amin sa umaga pong ito. Ituro mo po sa amin ang mga salita mo, O Diyos, na kinakailangan naming magawa, masunod, upang makamta namin ang buhay na walang hanggan. Salamat, dakilang Ama, samahan mo kami sa lugar pong ito at patuloy lukuban ng iyong kapangyarihan. Ding ginawa ang dalangin ng bawat isa at ipagkaloob, dakilang Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 10, simula mga talata 17 hanggang sa susunod na mga talata. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi
ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat pong ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Ka namin, Panginoong Jesucristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Bigay natin ang papurismitan po ng mga palakpak na yan. Purihin siya ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah. Sino pong gustong makapasok sa langit? Sino pong gustong yumaman? Lahat ng gustong yumaman pwede nang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat muli sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo nagkakatipon po sa mga sandali po na ito upang ang salita po ng Diyos ay patuloy po na mabigyan ng daan sa buhay ng bawat isa po sa atin at yung gabay niya ay patuloy natin makamtan sa buhay po natin. Amen? Nang ang lahat ng ipinangako po ng Diyos ay patuloy po na dumaloy at maranasan natin sa ating buhay. Dito sa Ebanghelyo po natin, may lalaki po dito na ang sabi po ay napakayaman. Ang sarap pakinggan ng salitang napakayaman. Amen? Ang yumaman lang, masaya na tayo, di po ba? Kung napakayaman mo pa, ano? At ito lang po minsan kasi kapag minsan ay pag sobrang yaman na, ano? Pag sobrang na minsan ay mukhang hindi na rin makakabuti. Ano? Tulad po ng dito po sa mayaman po nito sapagkat alam po natin yung puso niya nung sandali na yan ay naroroon na, nakatuon na sa kanyang kayamanan. Subalit mga kapatid, yung tao po na ito sa kabila ng kanyang pagiging mayaman ay meron siyang hangarin. Meron siyang mithiin po sa kanyang buhay nung sandali na yan, isang mithiin po na isang uri ng buhay na hindi kaya pong ibigay ng kayamanan meron siya. At yun po ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Amen. Sino po sa inyo nais magkaroon ng buhay na walang hanggan? Meron na ba kayo niyan? Sino na meron niyan? Di ba? Ang sabi po na ang tawag po nito, ang sabi sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay 5, talata ay 11, ang sabi po roon, ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak na yon? Si Jesucristo. Amen? Kaya kung ang Panginoong Jesus ay tinanggap mo sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, ang buhay na walang hanggan ay nasa iyo na. Amen? Kung ang mayaman na to'y nagmimiti pa lang ng buhay na walang hanggan, ang buhay na walang hanggan ay nasa iyo na. Amen. Pero mukhang hindi kayo masaya. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ayan. Na dito po, ang tanong niya sa ating Jesucristo, nung siya'y lumapit po, ang sabi niya, mabuting guro. Mabuting guro. Ang sabi niya, ano ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sagot sa kanya ng Panginoong Hesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Amen? Walang mabuti kundi ang Diyos. Agad nung sandali po na yan, nung sabihin po ng mama na ito, ng mayaman na to, mabuting guro, agad po na kung saan ang kanyang pananaw ay dinala ng Panginoong Hesukristo sa ating Diyos. Amen?
Na ipinapakita po, ipinaparating ng Panginoong Hesus sa mayaman po na ito, walang ibang mabuti maliban sa Diyos. Amen? At kung ang Diyos ang mabuti, tanging makapagtuturo lamang sa iyo ng dapat mong gawing mabuti para magkamit ng buhay na walang hanggan ay ang Diyos lamang. Amen? Na tila baga, nais ng Panginoong Jesucristo na ang tao po na to ay lubos na umasa at magtiwala lamang sa Diyos. Amen? Lubos na magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Siya, dito po, ang sabi nga po yan, siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Subalit ng sandali na yan, makita natin kung gaano kapanatag ang kanyang buhay. Nung sandali na yan, kung gaano kapanatag ang tao na ito na lumapit sa ating Panginoong Kristo at tanungin ang Panginoong Hesus kung ano ang mabuting dapat niyang gawin. Amen? Kung ang Diyos lamang ang mabuti at ang Diyos lamang ang maari makapagsabi sa atin ang dapat nating gawin na mabuti para makamtan natin yung hinahangad ng mayaman buhay na walang hanggan, maari nung sandali po na yan, para bagang tinatanong ng Panginoong Hesus ng sandali na yan, yun din ba ang tingin mo sa akin? Narinig niyo po? Nung lumapit siyang mabuting guro, parang sinasabi ng Panginoong Hesus, Diyos ba ang tingin mo sa akin? Amen? Naniniwala ka ba na yung mabuting magagawa ng Diyos, yung mabuting maituturo sa iyo ng Diyos, ay maituturo ko rin sa iyo? Amen? Na ganun kapanatag na natatanaw po ng mayaman pong ito na yung mabuti na yan na kung saan sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos lang makapagbibigay, makapagtuturo sa Kanya, yung mabuti na yon ay natatanaw ng mayaman na kayang ituro sa Kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang nais niya po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ang tao po na nagnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan, anong natatanaw natin sa taong ito? Ang tao pong naghahangad ng buhay na walang hanggan, tao na naniniwalang may Diyos. Amen? May Diyos. Kasi alam po natin kapag pinag-usapan ang buhay na walang hanggan, walang ibang makapagbibigay sa atin yan, kundi ay Diyos. Yan yung buhay na kung saan tanging Diyos lamang ang makapagkakaloob po niyan po sa atin. Kaya hindi mo pwedeng paniwalaan ang buhay na walang hanggan kung hindi ka naniniwalang may Diyos. Amen? At isang palatandaan po dyan mga kapatid, ng sandali na yan, na kinikilala din po ng mayaman po na ito, ang ating Panginoong Kristo, na tila baga natatanaw niya ang Diyos na ito ay nasa ating Panginoong Kristo, nung siya'y lumapit sa Panginoon, ang sabi po, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. Ang pagluhod ay tanda ng pagsamba. Amen? At alam ng mayaman na ito, kung siya po'y naniniwala sa Diyos na yung pagluhod ay para lang sa Diyos, hindi niya ito gagawin sa harapan ng ating Panginoong Kristo kung hindi niya natatanaw iyon sa ating Panginoong Hesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo kung hindi niya kinikilala ang Diyos o Panginoon si Kristo sa kanyang buhay. At pangalawa po mga kapatid, ang sabi nga po dyan, ito yung tao na naniniwala ng magandang layunin ng Diyos. May magandang layunin ang Diyos sa kanyang buhay. Ang taong naghahangad ng buhay na walang hanggan, taong nananalig sa Diyos, at taong kinikilala ang magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang magandang buhay na inilalaan sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin, ito ang layunin ng Panginoong Hesus nung siya'y naparito sa daigdig po nito. Ang kanyang layunin, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. At ang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay, mga kapatid, alam po natin, lubos natin iyan mararanasan kapag dumating na po tayo sa panahon na kung saan naroon na tayo sa kaharian ng Diyos. Alam po natin may mga nangyayari ngayon ng labanan ng Iran at ng Israel. Kung tayo nasa kanilang kalalagayan ngayon,
Amen. Kung tayo naruroon sa Iran halimbawa, naruroon tayo sa Israel sa mga sandali po na ito, ano kaya magbibigay sa inyo ng kapanatagan sa gitna ng ganong kaguluhan? Alam natin, inaalipin sila ng takot doon. Amen? Kahit tayo may takot dahil may mga mahal tayo sa buhay na naruroon. Pero kung tayo siguro ang naruroon, isa lang ang makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Alam mo may buhay ka na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Amen? Na anumang mangyari na hindi naman natin hawak talaga, amen, ang ating buhay, pero naniniwala tayo anumang mangyari, dahil po may buhay na ipinangako ang ating Jesucristo, yung buhay na yon ay makakamta natin, mapapasa atin. Amen. Palakpakan natin ng ating Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus, na ang tao po na ito, nung sandali po na yan, lumapit po sa ating Panginoong Jesucristo, at naniniwala po siya, nung sandali na yan, na ang buhay na walang hanggan ay makakamta niya lamang sa ating Jesucristo. Kapag ang tao naniniwalang may buhay na walang hanggan, ang tao na yan ay naniniwalang may langit. At naniniwalang makakapasok siya sa langit. Amen. Kung minimithi mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, nararamdaman mo sa puso mo ang pagkauhaw na makasama ang Diyos. Amen. Minsan may mga awitin tayo na sabi, pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Awit pa lang yun. Amen? Pero kung talaga yung puso mo ay naghahangad, may pagkauhaw na kung saan ay makamtan ang buhay na walang hanggan, maranasan, o tawag nito, may pagkauhaw na makasama po ang Diyos, mga kapatid, kahit awitin lang po yon, pero nakakaramdam ka ng tunay na kagalakan sa puso mo. Dahil yun ang nais ng puso mo, ang makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Gusto niyo po ba siyang makasama sa buhay niyo? Sinong gustong makasama ang Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay. Ayan. Masarap siyang kasama. Amen? Sabi nga minsan sa awitin, hindi man kita nakikita, pero aking nadarama. Amen? Kung yung hindi mo nakikita, pero nadarama mo, andiyan dyan si Lord, nagiging masaya ka na. Lalo na siguro pag nakikita na natin siya ng mukhaan. Amen? Kaya ang sabi ni San Pablo sa Aklat ng Pilipos, ang sabi niya, buhat sa langit, hinihintay natin siya sa kanyang pagbabalik na mayroong pananabik. Pananabik. Amen. Pananabik na makita, makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang hangarin ng mayaman pong ito. Sa kabila ng kanyang pagiging mayaman, ang kanyang isa sa pinakahahangad sa buhay niya ay ang makasama ang Diyos sa kaharian ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Paano sinikap ng mayaman na kung saan ay makamtan ang buhay na walang hanggan? Paano niya sinikap ito? Ang sabi po nito, sinikap niya na makamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kung hindi ka naniniwalang may Diyos, hindi ka rin maniniwala sa utos niya. Amen. Pero ang taong naniniwala na may Diyos, tao na pinahahalagahan ang utos ng Diyos. Ano ang utos po diyan? Ang sabi po, huwag kang papatay. Amen? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay ang una. May mamamatay tao ba dito? Wala naman Ayan, okay. Na ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang sabi sa sulat ni sa unang sulat ni San Juan, ang sabi po, ang napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Amen? Ang napupuot sa kanyang kapwa
ay mamamatay tao. Anong sinasabi po ng mayamang ito? Buhat sa aking pagkabata, wala akong kaaway. Amen. Buhat sa aking pagkabata, wala akong naging kagalit. Diba? Ganun niya sinusunod yung utos po ng Diyos. Ang sabi po dyan, hindi ako nagnanakaw. Anong pinapakita ng mayamang ito? Ang sabi niya, buhat sa aking pagkabata, hindi ko kinukuha ang hindi akin. Amen? Hindi niya pinakikialaman ang hindi po sa kanya. Ang sabi niya, buhat sa aking pagkabata. Ganun niya pinahalagahan ang utos ng Diyos sa paniniwala niya rin mga kapatid na kung saan dahil sa kanyang hangarin na makamtan ang buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kapag ito po ang hinahangad natin na makamtan ang buhay na walang hanggan, hindi mo ipagpapalit ang buhay po na ito sa mga bagay na kung saan, mga kapatid, makukuha natin sa hindi magandang paraan. Amen? Hindi natin ipagpapalit ang buhay nito sa mga bagay na kung saan minsan bunga ng hindi nating magandang ginagawa. Amen? Bagkus magkakaroon ka ng takot na gawin ang hindi mabuti, alang-alang lang sa buhay na ito na nais natin makamtan sa buhay po natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Buhat pa sa kanyang pagkabata, tinupad niya na. May sinasabi si San Pablo, dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 4 at talata po ay 6. Ang sabi po ni San Pablo po ay ang ganito. Kabanata 4 at talata po ay 6. Ayan. Mukhang nagkamali yung sulat ko. Na sinasabi po doon ni San Pablo, mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni San Pablo ay, tinupad niya ang utos ng Diyos. Mula pa, ang sabi ni Pablo, talagang sinikap niya na pagdating sa pagiging pananampalataya, ito ang sabi po ni San Pablo sa kabanata ay 3, talata ay 6, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia, kung ang pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipintas sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Pagdating naman sa pagsunod, sabi po diyan sa kautusan, ang sabi po ni San Pablo, walang maipintas sa kanya. Amen? Na ganun niya po pinahahalagahan ang utos na ito, mga kapatid, sa ating Jesucristo. Pero dito po, sa ginawa na ito ng mayaman, alam ng mayaman na yung kanyang ginawang itong pagsunod, hindi pa rin sapat. Amen? Hindi pa rin sapat sapagkat nagtatanong siya sa Panginoong Jesucristo, ano pa yung dapat kong gawin? Amen? Ano pa yung mabuting dapat kong gawin maliban sa pagsunod ko sa utos na yan, buhat pa sa aking pagkabata, inaalam pa rin ng mayamang ito, ano pa ang dapat kong gawin? Amen? Para magkamit ng buhay na walang hanggan. Alam niya, nung sandali na yan, hindi pa yon sapat. Ganito niya sinisiguro na kung saan makamta niya ang buhay na walang hanggan. At alam niya, ang tanging makapagturo sa kanya ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang minimithi ng mayaman po na ito, na kung saan mabuti na dapat niyang gawin para makamit ang buhay na walang hanggan, malalaman natin iyan, matutunan po natin iyan, kapag patuloy ang puso natin ay bukas sa salita ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po para sa ating Panginoon. Tinitigan siya ng Panginoong Hesus. At ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang sabi po diyan, magiliw siyang tiningnan ni Jesus. Sa ibang salin po, ang sabi po, tiningnan siyang may pagmamahal. Tiningnan siya ni Jesus na mayroong pagmamahal.
Kapag mahal mong isang tao, magiging tapat ka sa kanya. Kapag mahal mo ang isang tao, wala kang ililihim sa kanya. Sasabihin mo sa kanya kung ano ang makakabuti para sa kanya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sasabihin mo, kaya nung sandali na yan, nung sabihin ng tao na nagawa ko na yan buhat pa sa aking pagkabata, magiliw siyang tiningnan ni Jesus. Tiningnan siya ng mayroong pagmamahal. At sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, meron pang kulang sa iyo. Amen? Hindi niya naisaktan yung tao po na yon, yung damdamin ng tao pong iyon, kundi nais ng Panginoong Kristo nung sandali na yan, ipaabot sa tao nito na may hangarin na magkamit ng buhay na walang hanggan na mayroon pa siyang dapat gawin. Amen? Upang makamit niya ang buhay na kanyang minimiti. At ipinakita sa kanya ng Panginoong Hesus, makakamta niya lang ang buhay na walang hanggan kapag sumunod siya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Wala po doon sa pagsunod sa kautusan ang tunay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, sa pagtanggap sa ating Panginoong bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ang sabi nga ni San Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 10 at talata 9, kung ipapahayag ng inyong labi at buong puso kayong manalig na si Kristo'y Panginoon at siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ang sabi po dyan, kinakailangan niyang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang kailangan ng taong ito para makasunod siya sa ating Panginoong Jesus? Ang kailangan niya magtiwala. Magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang ganda ng patutuo kanina. Narinig niyo yung patutuo kanina? Kanino siya nagtiwala? Kay Lord. Amen? Talagang walang imposible talaga kay Lord. Ano? Kita niyo po yan mga kapatid, na para sa Kanya, mahirap, wala na siyang magagawa. Amen? Pero sa Diyos na tinatawagan niya, alam niya ang Diyos ay may magagawa. Hiro mo, gagawa ang Diyos ng paraan sa ganong mga bagay para lang matugunan ang Kanyang pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Sumunod sa ating Panginoong Hesus, subalit may hadlang para makasunod siya sa Panginoong Hesus. Ano yung hadlang? Yung kanyang kayamanan. Amen? Yung kanyang kayamanan ang hadlang. Ang kayamanan ba'y hadlang para makasunod tayo kay Lord? Hadlang, di po ba? Kung ang kayamanan sa puso mo, ang sabi nga, kung saan ang kayamanan ng tao, naruroon ang kanyang puso. Amen? Kaya kung ang kayamanan sa puso mo ay ang iyong asawa, hindi mo basta-basta iiwan iyan. Brother Bobby, magandang hapon po. Ayan. Ayan. Kaya kainiiwan ni Sister Cindy kasi talaga si Lord yung kayamanan sa puso niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Na kung saan talagang itinatalaga yung paglilingkod para sa ating Panginoong Jesucristo. At alam po yan ni Brother Bobby, dahil lingkod po siya ng ating Panginoon. Madalas, isa sa kayamanan yan sa buhay po natin. Sino ang kayamanan sa buhay ni Abraham? Si Isaac. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ibigay mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Hindi biro yung salitang pinakamamahal ba? Amen? Pag sinabi minsan pinakamamahal, tila bagay walang pwedeng ipalit diyan. Pero yun ang hinihingi ng Panginoon kay Abraham, pinakamamahal. Na minsan mga kapatid, pag sinabi na po, kapag ito na po hinihingi sa atin, na kung saan yung mga bagay na kung saan naririyan ang puso po natin, hindi po madaling bitawan iyan. Amen? Diba?
Maalala ko yung babae na, siguro maalala niyo itong kwento ni Brother Mike. Ang sabi ng babae kay Brother Mike, nagtanong, Brother Mike, uuwi pa ba ako sa amin? Sabi ni Brother Mike, ba't hindi ka uuwi sa inyo? Hindi kita pwede isama sa amin. Sabi niya, kasi Brother Mike, bago ako umalis sa bahay, ang sabi ng aking asawa po, dahil galit po siya sa inyo, galit siya sa gawain na ito, ang sabi ng asawa ko, kapag dumalo ako ngayon sa gawain ng El Shaddai, pag uwi ko, papatayin niya ako. Brother Mike, pag alis ko, hinahasa niya yung kanyang itak. Oh, di po ba? Kung ikaw ganyan yung sitwasyon, mga kapatid, di po ba matatakot ka? Kaya yun ang tanong niya kay Brother Mike kung uuwi pa ba siya. Kasi alam niya kung ano naghihintay sa kanya pag alis niya, pagdating niya roon. Subalit sabi ni Brother Mike, sige, taas mo kamay mo, manalangin tayo. Nanalangin. Pinanalangin siya ni Brother Mike. Tapos sabi ni Brother Mike, pagtapos ng gawain, umuwi ka. Yan. Sunod na linggo sa gawain, doon ulit si sister. Tumayo na naman. Nagpatotoo. Na kung saan isang linggo na hindi siya kinakausap ng kanyang asawa. Hindi siya kinakausap. Kaya nung dumating yung araw ng gawain ng Panginoong Hesus, hindi na siya naggayak na pumunta pa. Natakot na, baka tuluyan na siya ng kanyang asawa. Kasi isang linggo hindi po siya kinakausap ng kanyang asawa. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, nung hapon na, pinuntahan siya ng kanyang asawa, tinatanong, hindi ka ba dadalo sa gawain ni El Shaddai? May gawain ngayon. Hindi po siya kumikibo. Binalikan na naman siya ng kanyang asawa, tinanong, may gawain ngayon sa El Shaddai, hindi ka ba dadalo? Hindi po siya kumikibo. Dahil natatakot po siya. Pangatlong balik ng kanyang asawa, hindi ka ba may gawain ngayon sa El Shaddai, di ba? Hindi ka ba dadalo? Sabi ng asawa niya, wala ka bang pamasahe? Ito pamasahe, dumalo ka sa gawain ng El Shaddai. Yun ang kanyang patutuo, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Pero ang sabi kasi ng babae na to, Brother Mike, kaya ako dumalo ngayon, nung una niyang pagdalo na nagtanong kay Brother Mike kung uuwi pa, sabi ni Brother Mike, bakit pumunta ka dito? Kasi Brother Mike, kulang ang buhay ko kapag hindi ako nakadalo sa gawain ng El Shaddai. Amen. Kulang ang buhay ko kapag kahit doon lang ako nakikinig, sabi niya, parang kulang ang buhay ko kaysa dito ako sa gawain ng ating dakilang El Shaddai. Kita niyo po yun, panganib na yung naghihintay sa kanya nung sandali po na yan. Bago siya umalis, alam niya kung anong sitwasyon, pero hindi siya natakot kasi ang sabi niya, kulang ang buhay ko. Pag sinabing kulang ang buhay ko, alam po natin kung sino ang kayamanan mayroon sa puso niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri sa Panginoong Hesus na kapag sinabing sumunod ka sa Panginoong Hesukristo, handa ka magtiis para sa ating Panginoong Hesus. Amen? Handa ka magtiis para sa ating Panginoong Kristo. At ang tangi po para magawa iyon ng mayaman na maitalaga niya ang buhay niya para sa ating Panginoong Kristo, para makamtan niya ang buhay na walang hanggan, kinakailangan alisin niya yung mga bagay na yan. Malungkot ang mayaman na umalis sa harapan ng Panginoong Hesus. Amen? Minsan hindi naman talaga ganun kadali magpasya. Amen? Hindi ganun kadali, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, na minsan talagang alam po natin ang hirap po. Subalit, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, ito ang nais ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung nais mo makamtan iyan, bitawan mo ang mga bagay na yan at sumunod ka sa akin. Diba? Minsan, may mga pagkakataon na mas kailangan natin ito. Pero minsan, natatapat, amen, sa oras na kinakailangan ka rin ni Lord. Na kapag dumarating yan, hindi ganun kadali magpasya kung sino ang ating uunahin. Si Lord ba o yung biyaya na kinakailangan makarating ka para makamtan mo po iyon? Amen? Nalungkot po yung tao na iyon sapagkat nung sandali po na yan, ang kanyang tiwala ay wala sa Diyos kundi sa kanyang kayamanan. Amen? Nasa kanyang kayamanan. Ang sabi ni San Pablo, inari kong kalugihan. Ang sabi po dito ni San Pablo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay
bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Amen. May kapalit ba si Kristo sa buhay natin? Meron bang kapalit ang Panginoon sa buhay po natin? Wala. Siya ang tunay na kayamanan sa buhay po natin. Amen? Na minsan, mahirap bitawan ng maraming bagay, pero magtiwala ka sa Panginoong Hesus. Magtiwala ka lang sa ating Penso Kristo. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Isa lang ang dalangin ng babaeng iyon na kanyang ipinaglalaban. Baguhin ng Diyos ang kanyang asawa. Amen. Baguhin ng Diyos ang kanyang asawa. Binigo ba siya ng Panginoon? Hindi siya binigo ng Panginoong Hesus nung ang Panginoon ang inuna niya. Sa buhay po natin, mga kapatid, maraming bagay na gusto nating makamtan sa buhay po natin. Subalit ang sabi nga, unahin mo si Kristo. Unahin mo ang ating Panginoong Hesus. Kapag siyang inuna natin, ang sabi, kaya niyang idagdag araw-araw ang anumang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat. Sa biyaya ng Diyos ang pagka-assign ko rin po dito sa Hong Kong. Kasi sa totoo lang iba ang biyaya pag andito na-assign ng preacher po. Pero isang biyaya na kung saan na hindi ko pinangarap na marating ang lugar ng Hong Kong. Kasi hindi ko pangarap mag-abroad talaga, umalis ng bansang Pilipinas. Pero kalooban lang siguro ito ni Lord karating. Kasi nung dumating yung punto na August na matay yung aking biyanan, na ilang buwan pa sa ospital bago mangyari po yon, nabaon ho kami sa utang. Pero napakabuti ng Diyos. Niloob niya makarating dito si Brother Edgar na kung saan, mga kapatid, isang biyaya para na kung saan yung aming pagkakautang na yon ay unti-unting mabayaran. Pero hindi ko hinangad makarating po dito. Pero ang Diyos may mga pamamaraan. Kaya nung sinabi na, Brother Edgar, prepared ka, pupunta ka sa Hong Kong. Bigay mo yung mga papers mo. Isa lang yung dalangin ko. Sabi ko, Panginoon, kung ito'y kalooban ng tao, huwag mo akong paalisin. Kung ang tao lang ang may kagustuhan ito, sa mission po na ito, sabi ko, Lord, huwag mong payagan mangyari ang kalooban ng tao. Pero kung ito kalooban mo, Panginoong Hesus, samahan mo ako. Samahan mo ako. At dalangin ko na walang maging problema sa pagpasok ko sa bansang iyon. Tapat ang ating Diyos. Tapat siya. Alam niya kung ano ang ating mga pangangailangan. At wala siyang lingkod na pababayaan. Tapat ang ating Panginoong Hesus. Na kung saan, hayaan lang natin na siyang unang magmamay-ari ng puso ng bawat isa sa atin. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng inyong dalawang kamay, ang inyong dalawang kamay sa tapat ng inyong puso.
pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasapat. Ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Panginoong Jesus, dalangin po namin. Anumang mga bagay meron sa buhay po namin na maaring ikakalungkot namin, mawala ito sa buhay po namin. Subalit ko ang magiging kapalit naman ng mga ito ay ang pagkawala ng buhay na ipinangako mo po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na higit naming pahalagahan ang buhay na nais mong ibigay sa amin kaysa mga bagay meron sa mundo pong ito. Alam po namin, Lord, ibinibigay mo sa amin ang mga pagpapalang ito, ang hanap buhay, trabaho meron kami dito, O Diyos, sa Hong Kong. Biyaya ito na galing po sa iyo. Binigay mo ito sa amin dahil kailangan namin ito. Subalit, Panginoong Jesus, dalangin po namin, huwag mo hayaan na ang puso po namin ay mabihag ng mga biyayang ito, pagpapalang ito. Na ang puso namin ay mailayo sa iyo, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami na ang puso po namin ay manatiling tapat na magmamahal po sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Lagi mo ipakita, Lord God, sa bawat isa po sa amin, ang pagmamahal meron ka, Panginoong Jesucristo. Iparanas mo sa amin ang pagmamahal mo, Diyos, araw-araw, nang ang puso po namin ay hindi madaya, mailigaw ng kayamanan meron sa mundong ito. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, sa mga pagpapalang walang sawa mong ibinibigay po sa amin. Pagpapala na patuloy, Ama, nadadamhan po namin ng tunay mong pagmamahal po sa amin. Patuloy kami, O Diyos, na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at patuloy na sumasamo. Ituro mo sa amin araw-araw ang dapat naming gawin para kami manatili sa iyo at para makamtan namin lubos sa buhay namin ang buhay na iyong ipinangako
ang buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang El Shaddai. Salamat po kung ikinalungkot ng mayaman na yon, O Diyos, ang mga salita mong binitawan sa Kanya na magdadala sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin, Ama, yung salita na yan sa puso po namin, dalhin mo araw-araw. Hawakan mo, Lord, ang bawat isa na yung mapagpalang kamay at patuloy ingatan habang kami naririto sa bansang ito. At dalangin namin, Ama, simitan ng iyong kamay, patuloy mong iabot sa kanila ang mga pagpapala, mga biyaya, mabubuting bagay na kanilang kailangan. Higit sa lahat, magandang kalusugan at kalakasan. Dalangin namin, Ama, si Brother Bobby, Panginoon, sa kanyang kaarawan. Ama, dalangin po namin, patuloy mo siya mabiyayaan, O Diyos, patuloy na maraming kaarawan na kanyang ipagdiriwang, taglay, Ama, ang magandang kalusugan, kalakasan, dakilang El Shaddai, kagalingan, Ama, mula ulo hanggang talampakan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mithiin ni Brother Bobby, Panginoon, dalangin namin, Ama, patuloy mong dinggin at ipagkaloob sa kanya at patuloy pagpalain ang kanilang buong sambahayan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas din po natin lahat ng prayer request po. Ama, narito ang kahilingan ng aking mga kapatid, buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, ipagkaloob mo sa kanila ang lahat ng katugunan nito. At ang mga tagumpay, Ama, para sa kanila mga mahal sa buhay, para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, mahal sa buhay, dakilang Diyos, ay patuloy mo ipagkaloob, Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang bigay, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang bigay, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaalis. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan.
sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you Amen. next Tuesday and see you tomorrow dito po sa simbahan. And Happy happy birthday! birthday!